Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nangako si Harry kay Lineth na gagawa siya ng paraan para mailigtas niya si Lineth. Pero mahuhuli kaya sila ni Carlos? Paanong paraan kaya ang gagawin ni Harry para maitakas niya si Lineth? Alamin natin, abot kamay na pangarap. Nagsimula na si Zoe para pasakayin si Dax sa mga gusto nito. Hindi na niya tinatabla si Dax sa panliligaw. Kahit nandidiri siya ay tinitiis niya lang. May plano sila ng Mami Moira niya at gagamitin nila ang panliligaw ni Dax kay Zoe. Maya-maya ay nakita sila ni Justin. Ininsulto niya ang panliligaw ni Dax kay Zoe. Sa dinami-dami ng magugustuhan ay doon pa sa babaeng questionable. Nagalit si Dax dahil mukhang walang nanliligaw kay Justin dahil sa pagiging nega nito. Ayos lang kay Justin, kesa naman magkaroon nga siya ng kriminal na manliligaw. Sa bagay, kidnapper naman si Dax at magugustuhan niya rin ang kamag-anak ng isang kriminal. Ipinagtanggol ni Zoe si Dax dahil sa pangiinsulto ni Justin dito. Hanggang umalis na lang si Justin nandidiri sa kanila. Humingi ng pasensya si Zoe sa ginawa ni Justin at kinilig naman si Dax sa pagtatanggol ni Zoe sa kanya. Nagpasalamat siya. Sa kabilang banda, pauwi na sana si Harry nang mapadaan siya sa tindahan para magtanong ng daan palabas. Sakto ang napagtanungan niya ay si Arman na isang marites. Narinig ni Harry na ikinuwento ni Arman sina Carlos at Lineth na nabaliw si Lineth dahil sa pagkawala ng anak nila ni Carlos. Naging matanong si Harry. Sinagot naman ni Arman si Harry at ikinuwento niya na humingi ng tulong si Lineth sa kanya. Inabutan lang ni Carlos. Napaisip si Harry. Alam na niyang nagsisinungaling ang daddy niya. Sigurado na siya na nasa loob pa nga si Lineth at tinatago ito sa kanya. Delikado si Lineth sa daddy niya. Bumalik siya sa bahay. Nagtatago lang siya sa gilid ng bahay sa labas. Tinawagan niya ang daddy niya at nagpanggap na nasiraan siya ng kotse. Kailangan niya ng tulong. Pinapupunta niya si Carlos sa Lorena store para tulungan siyang mag-ayos ng sasakyan. Sa pag-aalala naman ni Carlos ay dali-dali siyang nagpunta sa tindahan. Pagkaalis naman ni Carlos ay agad na pumasok si Harry sa loob para hanapin si Lineth. Nagmamadali siya. Umakyat siya sa kwarto at kinatok agad ang pintuang una niyang nakita. Katok siya ng katok. Tinatawag niya si Lineth. Nakatulog naman si Lineth dahil sa pagod at sakit sa ginawa ni Carlos sa pangbubugbog sa kanya. Hanggang sa marinig na niya ang boses ni Harry. Naiyak siya at humihingi ng tulong. Dali-daling bumaba si Harry para kumuha ng susi at bumalik sa kwarto. Nabuksan niya ang pinto. Hindi na siya nagdalawang isip. Nakalaga na niya si Lineth sa pagkakatali nito. Nagmamadali siya. Nagyakap silang dalawa dahil sa wakas may tumulong na kay Lineth. Si Carlos naman ay nakarating na rin sa tindahan. Natagpuan niya ang kotse ni Harry. Wala dito si Harry. Nakita niya rin dito si Arman. Tinanong niya kung nasaan ang driver ng sasakyang ito. Pangiting-ngiti si Arman. Nagsalita siya. "Boss Doc, sinong hinahanap mo? Yung tsismosong bata?" Nagtaka si Carlos. Nagtanong rin siya. "Bakit mo nasabing tsismosong bata ang may-ari ng kotseng ito?" Nakinig siya sa sinabi ni Arman. "Nabanggit ko kasi, Boss Doc, ang nangyari kay Ma'am Ganda sa tropa. Tapos, biglang etong bata, biglang sumingit. Pagsingit niya, biglang nagtanong ng kung ano-ano. Hindi ko rin naman mapigilan ng pagkwento ko. Nasabi ko rin sa kanya kung ano ang nangyari kay Ma'am Ganda." Biglang nagalit si Carlos at nagulat siya. Nagalit siya kay Arman. "Bakit mo naman sinabi sa kanya? Alam mo bang galit siya sa asawa ko? Anak ko ang batang tsismosong sinasabi mo. Ayaw niya kay Lineth kaya kami narito ay para lumayo sa kanila. Delikado si Lineth sa kanya. Yang kadaldalan mo ang magpapahamak sa aming mag-asawa." Nabigla si Arman sa narinig. Nagsisisi siya sa mga ikinuwento niya dahil baka nga mapahamak si Ma'am Ganda kay Harry. Hindi niya alam na gumawa na naman itong si Carlos ng kwento para mabaling sa kanya ang pagkampi ni Arman. Agad na bumalik si Carlos sa bahay. Naiwang nagtataka si Arman. Bumalik naman sa Eastridge sina Annalyn, Lyndon at Regan.
Panay ang tawag ni Regan kay Harry, pero hindi niya makontak. Malaki ang hinala niya. Sabi niya, ibang klase yan si Harry na yan. Baka nagkampihan na sila ng tatay niya. Sabay sa uli ng cellphone ni Annalyn. Hindi naman nagustuhan ni Lyndon ang inasal ni Regan. Nasabi niya, Regan, just give him the benefit of the doubt. Nakita mo naman kung gaano kaapektado si Harry dito. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Masakit para sa kanya ito dahil involved ang tatay niya dito. Sumang-ayon si Annalyn sa sinabi ni Lyndon. Nasermonan niya rin si Regan. Tama si Doc Lyndon, Regan. Huwag muna tayo magbigay ng speculation laban kay Harry. Magkaiba naman sila ng tatay niya, pero sana lang gawin ni Harry ang tama. Sa kabilang banda patuloy naman ang pagtakas ni na Harry at Lynette. Hindi makalakad si Lynette. Buhat siya ni Harry. Pero alam ni Lynette na pagod na si Harry. Pinapalabas na niya si Harry ng bahay para siya na lang ang tumakas. Humingi na lang siya ng tulong kapag nakalabas na siya dahil hindi na rin niya kayang maglakad. Balikan na lang siya kapag nakahingi na siya ng tulong. Pero ayaw umalis ni Harry mag-isa. Gusto niyang kasama si Lynette sa paglabas ng bahay. Sabi ni Lynette, hindi pwedeng pareho tayong maabutan dito ni Carlos. Kailangan mong makatakas para makahingi ng tulong. Hindi ako papatay ni Carlos, alam ko yon. Pero ayaw talagang pumayag ni Harry. Hindi kita pwedeng iwan dito, Tita Lynette. Hindi ko hahayaan na masaktan ka na naman ang daddy ko. Konsensya ko yon kapag mahuli ka na nakawala sa pagkakatali. Sigurado sasaktan ka niya. Kaya kumapit ka lang sa likod ko. Akong bahala sa'yo. Hindi pa natatapos ang pagsasalita niya ay narinig na niya ang kotse ni Carlos. Alam nila na nasa paligid na si Carlos. Napasigaw si Harry. Si Dad! Andyan na si Dad! Tara na, Tita Lynette! Sa pagkatarantaan ni Lynette ay pumayag na siya sa sinabi ni Harry. Yumuko na ulit si Harry para simulan ng pagbubuhat kay Lynette. Sakto nahulog ang cellphone niya. Hindi nila ito napansin. Sumakay na rin si Lynette sa likuran ni Harry. Nagdahan-dahan sila sa paglabas dahil baka mahuli sila ni Carlos. Nagtago muna sila sa halamanan sa bakuran para hindi sila makita. Hinintay ni Harry na makapasok ang daddy niya sa loob ng bahay. Saka naman unti-unti silang lumabas. Nasa lisihan nila ang daddy niya. Nakalabas na sila ng bahay. Tatawag si Harry ng tulong. Kinakapa niya ang cellphone sa bulsa niya pero hindi niya ito makapa. Importante sa kanya ang cellphone para mas mapadali ang paghingi ng saklolo. Nakatitig si Lynette sa kanya. Naghihintay siya sa desisyon ni Harry kung babalikan ba niya ang cellphone. Ayaw na ni Lynette na balikan pa ang cellphone. Pero nagdesisyon si Harry na balikan ito. Hindi ko pwedeng hindi ko balikan ang cellphone, Tita Lynette. Sigurado tatawag si na Regan. Maririnig ni Dad ang pag-ring nito. Kailangan rin natin makahingi ng tulong sa pamamagitan ng cellphone. Wala na nagawa si Lynette kundi hintayin na lang si Harry. Masakit ang binti niya. Nagtago siya sa halamanan. Samantala nakapasok na nga si Harry sa loob ng bahay. Unti-unti lang ang pagyapak niya para hindi siya marinig ng daddy niya. Nakita niya agad ang cellphone niya na nasa hagdan. Alam niyang nasa itaas ng daddy niya para i-check kung nakatali pa ba si Lynette. Dali-dali niyang tinakbo ng tahimik ang cellphone. Pababa na rin si Carlos. Sakto nung damputin ni Harry ang cellphone, nakita siya ni Carlos. Tumakbo agad si Harry. Ganon din si Carlos. Naghabulan sila. Sinarado ni Harry ang pinto para ma-delay ng paglabas si Carlos. Tinakbo ni Harry si Lynette para makalabas sila. Humahangos siya. Binuksan niya ang gate para madali sila makalabas ni Lynette. Makakatakas kaya ang tuluyan sina Harry at Lynette? At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.